Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card po ni Capricorn, we have Igniting Courage. Ayan, sabi dito, I am strong, valiant, and courageous. So, yun, Capricorn. Maaari na ang iba sa inyo rito talagang magpapakaano kayo ngayon, magpapakatapang. Gigisingin ninyo ngayon yung inyong courage and inner strength and bravery for you to be able to address, no, kung ano man ang mga bagay or sitwasyon dito na nangangailangan ng solusyon or kung ano man yung, let's say, pwede rin na may opportunity dyan na dumating, at kailangan na siguro for you to come out of your comfort zone, no? Para ma-embrace mo to, o pwedeng ganun din ang ganap dyan. Listening with your heart, I trust the messages I receive from my heart. So, good for you. Good for you na nakikinig ka sa bulong ng puso mo, nakikinig ka sa mga mensahe ng universe, So, this is really beautiful na parang you are tuning in, no, sa heart mo, you're tuning into your soul, and you are siguro following, 'di ba, kung ano ang bulong nito sa iyo. So we have soaring into joy, childlike wonder fills my life. Um, this is good, no? Kasi ang iba siguro sa inyo ngayon parang you are embracing your inner child, na maaaring binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na mag-enjoy naman, maisang tabi muna kung ano man ang mga iniisip ninyong trabaho, iniisip ninyong problema, yung mga ganun ba, no? So you are embracing your inner child and you're having fun, yung ganun. So good luck sa'yo. Tignan natin ano pa ang mga mensahe para sa iyo. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba na video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Salamat po. So, we have Goddess of the Moon. Ayan. So, parang ano to? Parang you are going to connect, with the cosmos. You're going to connect with the universe, yung ganon. Pwedeng ang iba sa inyo rito, pwedeng ano to, panawagan din ito sa inyo na makinig ka or mag-tune in ka sa iyong intuition around this time, kasi marami yung mga mensaheng paparating, marami yung siguro mga downloads of information and inspiration that is being sent to you, through your intuition. Kaya pwedeng ang iba sa inyo will be connecting with the cosmos sa ngayon. Pwede rin na nag-stargazing, nagmo-moon gazing, ang iba sa inyo, yung gano'n, ano. At doon ninyo tawag dito, doon ninyo receive, mabilis ninyong ma-receive yung mga downloads of information na yan when you are stargazing and when you are moon gazing. Kasi iba yung epekto, iba yung pakiramdam, no? Kapag nag-stargazing ka, nagmo-moon gazing ka, parang ano yan parang numinipis yung veil between you and the divine, no? Between you and the spirit realm. Kaya parang ang bilis mong ma-pick up ng kung ano man yung mga messages na gusto ng divine na iparating sa iyo, no? So what else? We have financial constraints. Probably ang iba sa inyo around this time, baka at some point, in the next 7 months, magkakaroon dito ng financial constraints. Kaya, this could be a warning para sa iyo, no? Na magsimula na kayong mag-budget or pangatawan na ninyo yung budget ninyo. Sundin ninyo kung ano man yung nakaplano, no? Sa inyong budget plan, sundin ninyo yan para hindi kayo ma-hurt financially, 'di ba? At mag-save, mag-save as much as possible para meron kayong mahuhugot pagdating ng pagkakataon na mangangailangan kayo ng pera. Okay? So, we have strategy at pwede ninyong i-apply yung strategy, financial strategy ninyo
para alam mo yon, hindi kayo dumating sa puntong as in walang-wala talaga 'no, pagdating sa pera. So, kailangan din na mag-strategize when you are making plans para sa pagba-budget ninyo. Kasi pupuwedeng maraming pinapupuntahan or pinupuntahan ng pera yung budget ninyo. Puwedeng merong sa retirement, merong big purchase na pinag-iipunan siguro, pangsuporta sa pamilya, mga gano'n 'no, or and many other things. Kaya kailangan talagang pinagpaplanuhan maigi 'no, yung pagba-budget. Puwede rin na this is planning or strategizing, related siguro sa kunyari business. Baka meron kayong iniisip na business, baka meron kayong gustong gawin ano, na negosyo, puwedeng gano'n din ang ganap. So, maybe ano, you are also, making plans 'no, regarding that. Pupuwede rin ang iba sa inyo setting intentions, you know, and, nag-i-strategize ka kung papaano mo matutupad 'no, yung mga intentions na 'yan, papaano mo maisasakatuparan, papaano mo sisimulan, 'di ba, anong gagawin, mga ganyan. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have Hermit, ayan. So, this is Virgo energy kaya po puwedeng, maybe you're dealing with a Virgo. Pupuwede rin na pupuwedeng meron kayong mga Virgo placements din sa inyong chart, possible 'yan. So, during this time ano, in the next 7 months, there is a time na kailangan mong mag-ano ka, magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-solitude ka to renew yourself. Kasi baka bihira mong gawin 'yon. So, at least 'di ba, magkaroon ka ng time para dito na ma-renew mo yung inyong sarili, magkaroon ka ng time na mag-connect sa sarili mo, maano mo yung sarili mo, makapag-ano ka, rejuvenate, makapag-recuperate, yung mga ganyan. Okay? Kasi importante na nakakabalik tayo sa core natin, importante na nakakabalik tayo sa ano natin, sa concentration, sa focus, you know? So, what else? We have Nine of Swords. Kaya siguro kailangan ninyong mag-me time, kailangan ninyo na mag-solitude para makapag-isip-isip because maybe merong pagdadaanan, no, na medyo challenging ang iba sa inyo. Pupuwede rin kasi na, yung Nine of Swords kasi pupuwedeng overthinking lang ito. You know, pupuwedeng wala naman talagang existing na problema, maaaring nag-a-anticipate lang ng kung ano ang possible na maging problema, 'no? At, yun, pinoproblema na yung hindi pa naman problema. So, pupuwedeng may gano'n ang ganap dito. Kaya mag-isip mabuti, you know, balansehin mo lang yung sarili mo. Magnilay-nilay at magmuni-muni ka, evaluate mo yung mga nangyayari at 'wag mong isipin ano, yung hindi pa naman talaga nangyayari kasi lalo-lalo na kung ina-anticipate mo is problema. Kasi, kung anong iniisip natin yun ang nangyayari, 'di ba? So, 'wag mo nang i-attract 'no, yung kung ano man yung pinoproblema mo rito na maaaring hindi pa naman talaga existing na problema, kasi baka mamaya yun talaga ang dumating, yun talaga ang mangyari. So, 'wag mo nang anuhin, 'wag mong isipin 'no, yung hindi pa naman talaga nangyayari na na problema para hindi mo ma-attract 'no, yung, specific na sitwasyon na yun, alright? So, what else? We have Five of Wands. May gulo, may confusion, may conflict, 'di ba? Pupuwedeng conflict ito, sa sarili mo lang, ano, kaya ka nag-o-overthink. So, tuloy naguguluhan na yung isip mo. Maaaring hindi na nagkakasundo yung isip at ang puso mo, 'di ba? So, pupuwedeng internal conflict ito, maaaring may desisyon na hindi mo figure out kung ano talaga yung dapat, kung ano yung tama, kung ano yung necessary, 'no? Pupuwedeng gano'n ang ganap dito. Possible din na ang iba sa inyo, baka may conflict talaga with another person or with a group of people, 'no? Yung gano'n. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo.
we have illumination, playfulness, fun. Yeah, so give yourself some time naman to have fun, 'di ba? Soaring into joy, so go for it. Mayroong mga invitasyon, kung wala man, then make plans for yourself, 'di ba? Na to have fun with friends, with coworkers, with your children, with the family, yung mga gano'n. Okay? Be playful kasi kailangan natin ng kailangan natin ng break. Kailangan natin ng balance, kailangan natin ng paminsan-minsan, makapag-ano tayo, makapag-take a breather kumbaga, okay. Para magkaroon din tayo ng pagkakataon na makapag-unload ng stress, 'di ba, ng gulo sa isip. And, with that, you will be illuminated, 'no? Kapag wala kang stress, 'pag malinaw yung takbo ng isip mo, maluwag ang pakiramdam mo, so siyempre mas magiging positibo yung, aura mo, yung pakiramdam mo, yung energy mo, kaya mas magkakaroon ka ng clarity of thought, 'di ba? So we have Willow Woman, flexibility, new growth, deepening. So, pupuwedeng meron ditong panawagan sa inyo to be flexible and to be adaptable, 'di ba? In order for you to succeed sa kung ano man ang mga bagay na maaaring challenging na kinakaharap mo, you also need to try to be flexible. Kailangan natin na sumubok na maging adaptable tayo, matuto tayong mag-adjust 'no, sa current na sitwasyon para hindi lalong masira yung diskarte, yung gano'n, 'no? Kasi sometimes kailangan din natin na sumabay sa agos ng buhay, hindi yung kung ano yung gusto natin ipagpipilitan natin kasi baka mamaya mas lalong mapasama, 'di ba, yung mga bagay-bagay. So, sometimes kailangan natin na sumabay sa agos ng buhay. So, we have sanctuary, peace and stillness. So, looks like ito yung kailangan ninyo, 'no? Na paminsan-minsan ito din yung gawin ninyo, 'di ba? Give yourself peace at, 'wag mong hayaan na sirain ng ibang tao yung inyong peace, 'di ba? Piliin ninyo yung inyong kapayapaan. 'Wag mong hayaan na na ma-intimidate ka ng ibang tao, yung mga gano'n. Huwag mong hayaan na awayin ka nila, huwag mong hayaan na siraan ka nila, yung gano'n, 'no? At kung ano pa mga pupuwedeng ginagawa 'no, ng mga tao sa paligid ninyo na maaaring, mawala yung inyong, tranquility and peace na nai-experience, 'di ba? Possible din ano, na paminsan-minsan kailangan ninyo itong gawin, kailangan ninyo itong ibigay sa sarili mo. Give yourself time to breathe, give yourself time to talaga, to relax, mag-ano ka, mag-stillness ka, mag-solitude ka. Kasi malaking bagay yan para kayo ay makapag-renew ng inyong sarili once in a while. Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.